Ayan, meron tayong gagawin ngayon isang TCL. So, yun, kita nyo naman, lumabas yung kanyang display or picture, no? Ayan. So, nung pagdating dito, ang kanyang problema, lalabas yung LG na logo, tapos, ano yan, parang mag-fade away siya, then, mawala na yung screen. Tulad nito, tingnan natin kung magtutuloy-tuloy ba to. Ayan, oh. So, unti-unti nang fade away yung Android na logo. So, hanggang sa mawala na talaga ng picture. Ayun. So, ito yung susubukan nating gawin. Ayan, so buksan na muna natin to. So, ayan, ito yung kanyang loob, no? Ito yung kanyang mainboard, power supply, tapos meron siyang dalawang LVDS cable na papuntang left and right side ng ating panel. So, yung kanyang speaker is nandun sa kanyang back cover. Ayan. And then, ito yung kanyang Wi-Fi module, tapos power on switch, lock switch. So, ang gagawin natin dito, syempre, mag-isolate tayo, no? Unahin natin yung left side. And kung ganun pa rin, punta tayo sa my right side. So, yun yung mga gagawin natin. So, bali, troubleshoot muna natin to, tapos, balik tayo kapag nagawa na natin, no? Ayan, so dito mga boss. So, natutuloy-tuloy na yung kanyang display. Matapos nating mahang yung sa may right side natin. Left side pala. Ito yung left side. Ito yung nahang natin yan. Left side. Nakahang po yan. Puntang left side. Ayan. So, yung right side lang yung nagkaroon ng display. So, normal yung kanyang display, no, sa may right side natin. So, ibig sabihin yan, nandun sa may left side yung may problema. Pero, try lang natin kung kaya pa ba natin itong i-block. Kung i-block natin yung left side, tingnan natin kung wala bang magigipang problema. Baka magkaroon siya ng fine lines, no. Pero at least, nalukit na natin na sang side yung problema niya. Dito sa may left side. Ayun. Kasi ito yung left side, ito yung pinakamababang pinaka-short na LVDS cable. So, ibig sabihin kapag nag-oscillate yung DC-DC niya, ang unang dadaanan or unang papasok yung supply dito sa may left side natin. Kasi ito yung pinaka-maikli na ribbon. So, dito sa may right, huli po siyang papasukan ng signal kasi mataas yung kanyang LVDS cable. Kaya siguro unang nasira yung papuntang yung left side natin kasi maikli yung kanyang ribbon. Mas maunang pumasok yung mga signal dito. Ayun. So, ipa-block lang natin saglit, no. Ayan, so continue tayo, no. So, ito po yung blocking natin kasi dito nga side yung may problema, di ba? Ito po yung blocking natin kasi dito na side yung kanyang mga clock signal and the rest ng mga supply. So, ang block natin dito is 16 pins. 16 pins yung blocking natin dito papuntang left. So, kung makakaroon to ng problema sa screen or magkaroon siya ng fine lines, gagawin natin is dito tayo, papaklasin natin yung kanyang frame dito para dito tayo sa may top board niya magmo-modify, no. So, kung anong kailangan natin gawin para mapakinis natin yung display. And sana walang problema yung screen nito, sana smooth siya. So, saksak natin. Saksak, tapos power on ko lang. Ayan, power on natin, angat. So, labas yung logo ng TCL. So, medyo smooth naman yung kanyang logo ng TCL. Wala namang fine lines, no? Di tulad nung may hang natin yung left side, yung kalahati pa yung kanyang display, nakakaroon siya ng fine lines. So, nung may block natin yung 16 pins, nag-smooth naman yung kanyang logo ng TCL. So, tingnan pa natin kung yung kanyang buong display, kung wala pa talagang problema. So, ang explanation pala dito kung bakit may problema dito sa my left side. Tingnan nyo yung kanyang LVDS, oh. Dalawang LVDS siya, isang maikli, isang mahaba. So, kapag nag-oscillate yung ating DC-DC, ang unang papasokan ng supplies dito sa side na to sa my left side kaysa dito sa my right side natin kasi mahaba yung kanyang ribbon. So, kaya siguro yung dahilan, dito unang bumigay sa side ng panel natin kasi dito papasok una yung mga supply. So, dito, continue tayo. Ayun, no? So far, smooth yung screen natin. Walang fine lines, walang hairlines, walang error yung screen. So, buo yung screen natin. Buti na lang sa blocking, nakuha siya, nag-smooth yung kanyang screen. Para hindi natin kailangan na mag-modify doon sa kanyang top board, no? Ayun, no? Good, smooth yung kanyang screen. So, walang problema. Buti at
nakuha natin sa tip method. Kasi kung nakakaroon siya ng fine lines, gawin natin doon tayo sa kanyang top board, mag-modify na naman. Ayan. So, sobrang lang natin to, walang bar lines, walang fine lines, so all good, smooth yung screen natin, no? Ayan. So, hanggang dito na yung video natin mga paps, and sana kahit paano may napaka-ideas din ginawa ngayon, no? Make a good as always, and this is your service Ryan Crusade Tech. See you in our next video.